Sa ating po ngayong StreamYard, si Professor Richard Heydarian. Opo, para ho natin konsultahin at humingi po ng paliwanag para mas maintindihan po natin itong komplikadong halalang pampanguluhan sa Estados Unidos. Prof. Richard, magandang umaga po. Magandang umaga po. Narinig niyo ako, Sir Ted? Yes sir. Loud and very clear. Alright, sige. So, Richard, Opo. sige, ito ho kasi mga kapatid, ano po sa Estados Unidos, bukas po sa kanila November 5 ang halalan. Ito lang po ang gusto natin pong makuha ang tamang paliwanag dito. Ano ba kaibahan ng halalang pampanguluhan sa Pilipinas at sa Estados Unidos? Richard, can you explain please? Well, yung pinakamalaking diferensya na nakikita natin dito is electoral college po, hindi ang popular vote ang basihan para maging presidente sa Amerika. At yung electoral college po naman, ito po ay mahabang usapan yan, pero ito yung legacy nung essentially pre-Civil War US kung saan nagkaroon ng kompromiso ang mga northern states na more populous at saka yung mga southern states na less populous in terms of number of voters back then, pero marami silang mga slaves. So iba yung count nila dun sa number ng mga slaves nila of African-American descent dun sa kanilang quote-unquote normal citizens back in the day. So meron tayong pagkakaiba dyan. So kung sinong nakakuha ng 270 or more electoral college, yun yung magiging presidente ng Amerika. So malaking posibilidad na yung manalo ulit ay isang tao na mas konti ang boto overall dahil yung isa nakuha niya yung mga malalaking estado katulad ng New York, katulad ng sabihin natin California. Pero yung kabila, even if mas maliit ang makuha niya in terms of overall votes, pag makuha niya yung mga estado na maraming so-called electoral college, siya yung magiging presidente. So yun yung medyo confusing sa ibang bansa kasi unique sa Amerika yan at yun yung legacy ng kanilang system bago nagkaroon sila ng essentially civil rights movement at equal vote for everyone, including minority. Okay, ganito muna Richard, medyo doon pa lang sa sinasabi mo, sumakit na ang batok ng iba, no? Kasi mahirap ito intindihin. Ito lang po, let me help you lay the predicate, no, Professor? Okay, sa Pilipinas po, ang ating pong eleksyon dito, kung sino may pinakamaraming boto, siya ang mananalo. Plurality po, sino may pinakamaraming boto, siya ang panalong presidente. Sa Amerika po, may pinag-uusapan na electoral college. Ang bawat estado po sa Amerika ay may kanya-kanya pong bilang ng mga electors kung tawagin. Alright, doon tayo magsimula muna, Richard. Di ba't ang sa buong Amerika po kasi, ang bawat state ay may mga kongresista at senador, di ba? Alright, na kumakatawan doon po sa federal legislature. So bawat bilang, bawat estado, depende sa populasyon, meron silang bilang ng mga congressman at senador. Tama, di ba Richard? Okay. So bawat estado, kapag malaki ang estado, kagaya po ng California, sa ngayon tama ba 54 ang kanilang kongresista, right? Okay. So kung 54 yan din po ang katumbas ng sinasabing electors doon sa estado na yon, tama? Yes, although of course, yung medyo nakaka-confuse dyan is not necessarily tied sa population, no? So, kaya yung isang argumento laban sa electoral college system is maraming mga estado sa Amerika kung saan kahit yung population nila mas maliit, medyo mas malaki proportionally yung kanilang electoral college numbers, okay, sige, no? Okay, sige. Kaya pwede ka manalo ng mas maraming tao, pero mas konti yung electoral college mo. So, may overrepresentation. So ginawa ko lang example 'yon. Pero bawat estado kasi may kanya-kanya rin sila. Oo, na panuntunan dito nga sa pagkakaroon nila ng bilang ng mga electors. Yun muna tayo magsimula. Paano ba ang halalan sa Amerika kung magbobotohan bukas, alright, at yung resulta ng pagboto ay ang mananalo halimbawa si Harris doon sa particular na estadong iyon, paano ang sinasabing pagboto ng mga, kasi hindi agad-agad dideklarang panalo sa state na iyon si Harris, kung hindi yung mga electors doon sa estadong iyon, yung daming iyon, sila ang dapat daw humalal dito kay Harris. Paano yung sistemang iyon? Well, una-una, meron pa isa pang complication. No? Sa pagkaalam ko, hindi rin parehas ang sistema sa lahat ng estado.
So dun sa mga ibang estado, basta kung mas marami kang nakuhang boto dun sa mga karibal mo, automatically lahat na electoral college ng estado na yun makuha mo. 'Di ba? So Mm. kahit isang tao lang mas marami nakuha mo, kunyari si Trump more than Harris, kukunin niya yung buong estado. Habang may mga estado na medyo iba yung sistema, medyo proportional, etc. So medyo kaya may konting confusion. But overall, kung sinong mas napanalo na boto sa loob ng isang estado, automatically kukunin niya lahat ng electoral college niyan. Kaya nangyari nung isang election, for instance, 2020 at 2016, Biden-Trump at saka si Hillary Clinton at Trump, ang nangyari doon is mga ilan libong boto lang ang naging diferensya. At nakuha nung isang kandidato yung buong electoral college. Kaya tambak pagdating sa electoral college, yung diferensya ng dalawa. So it's very possible na sobrang lapit yung boto mo in terms of number of people na bumoto, pero tambak siya sa electoral college. Dahil yung isa, nakukuha niya mas maraming mga estado, libo-libo lang. Ilang libo dito, ilang libo dyan, ilang libo lang. So anong implication nito, Sir Ted? Ang implication na yan is posible na hindi natin malaman yung resulta ng election kaagad. In fact, posible na magda-drawn out yan over time dahil ang problema ngayon is maraming mga electors. Ito yung mga tao na dapat mag-certify ng result ng election. Kunyari, si Harris or si Trump mas nanalo dito, sila kailangan nila i-certify yan, itong electors. May posibilidad na may mga electors dyan na ayaw nila i-certify yung resulta. Pwede umipit yung buong proseso. At pwede nila sabihin na, ay, may mga suspicion kami na may illegal immigrants na bumoto dito, na fake vote dito. Dahil kung maalala ng ating mga kasama, noong 2020, hindi tinanggap ni Trump yung resulta ng election. At na-encourage pa niya, allegedly, yung kanyang supporters to even storm yung US House of Representatives kung trabaho ng vice-presidente at yung Kongreso na i-finalize yung pagkapanalo ni Biden. So ang laki ng posibilidad na this time, lalong-lalo na kung sobrang dikit yung laban, sabihin natin 10,000 votes sa Georgia, 20,000 votes sa Arizona, 15,000 votes sa Nevada, yung mga ibang electors, hindi nila i-certify yan or i-challenge Trump or Harris yung resulta and pwede mag-drawn out yan. Isang estado na talagang tinitignan ng lahat ay yung Pennsylvania. So isa pang, ito yung diferensya sa US also, yung tinatawag na swing states. Dahil marami sa mga estado sa Amerika, klarong-klaro na saan sila papunta. For instance, sabihin natin, Texas ay more red, meaning more Republican. California, New York, blue, meaning more Democrat. So ang labanan talaga dito is may mga pito. Richard. Sabihin natin. Richard. Okay. Richard. Opo. Prof. Magkakaroon ng labanan talaga. Prof, pwede bang medyo pahintuin lang kita muna kasi ngayon pa lang, yung iba kasi, alam mo, yung doon lang sa basic muna ang gusto nating malaman no? Bago itong komplikasyon na binabanggit mo, di ba? Dito sa itong mga estadong ito, kasi nga winner take all po dito Mamaya natin papaliwanag yun. Yeah. Ganito kasi Richard, ang unang katanungan ng marami, paano pinipili yung electors? Ano sagot mo doon? Ay, may mahabang sistema na naman yan. Actually, ang laki ng debate ngayon in terms of yung process ng selection ng electors itself. Separate na proseso yan. So, hindi yan necessarily dumadaan dun sa normal electoral process. Kasi kanina sinabi niya, di ba? Federal system, may congressman, may senador. Iba rin yung proseso ng pag-elect ng mga electors mismo, no? So, mahabang usapan yan, Ted Filon. In fact, maraming nagsasabi sa Amerika na sana i-abolish na lang itong electoral college system niyan kasi napaka-komplikado. Even yung mga ordinaryong Amerikano hindi nila naintindihan paano nangyari yan. At sinasabi nila hindi talaga ito demokratiko. Hindi ito katarungan dahil hindi ito reflect ng population weight talaga ng estado. So to be honest, mahabang usapan yun kung pero I know mahabang usapan. But can we at least simplify by specific example lang? Ang electors hindi naman talaga din hinahalal ng botante, di ba? Yeah, it's a separate process. Sige, that's one. Hindi. Kasi po, ito ho kasi mababanggit sa mga coverage ngayon yung electoral college and then itong electors na ito. So itong mga electors na ito, tama ba na sila ay pinili noong mismong partido nung kandidato? Ang tawag sa kanila ay slate? Yes. Tama. Sige. So ibig sabihin sa isang state, no,
minsan po iba-iba kasi ang panuntunan. But basically po, ang pinanggagalingan nito na original na konsepto sa bawat state, no, ang kanya-kanyang kandidato sa dalawang partido, Republican o Democrats, may kanya-kanya na silang slate doon nga sa sinasabing dami ng elector sa bawat state, di ba? Correct, correct. Okay, ngayon, itong mga electors na ito, pagtapos na ang halalan at nagkaroon na po ng desisyon kung anong mga estado, kasi nga winner take all, meaning kung ang nakataya dito ay 54 na electoral votes, kahit na mga kapatid dito ho nakakuha ng kalahati, more than one electoral vote lang ang nakuha ng isa, lahat ng bilang ng 54 sa kanya na mapupunta, di ba? Kasi nga winner take all, ito hong ganda ang sistema dito. Nangangahulugan na yung mga electors na iyon, pagkatapos ng halalan, magpupulong-pulong pa sila para sila naman ang boboto kung sino ang kanilang presidente. Ganun ba yon? Yes, sa pag-alam ko ganun yun. Although hindi lahat ng estado ay winner takes all. At saka special yung case ng District of Columbia sa Washington, D.C. So again, may konting complication here and there, pero tama po, more or less yun yung Prinsipyo. structure ng setup. Oo, Yes. ganun po iyon. Kasi nga 270 ang magic number ng electoral votes, di ba Richard? 270. Ang sino mang kandidato makakakuha nito out of 538 ang siya pong mananalo. So may mga pagkakataon na nanalo po, halimbawa si Hillary Clinton, di ba, sa popular votes. Pero ang naupong presidente ay si Donald Trump, right? Opo. At 4 pang presidente ng Amerika. So sa sitwasyon na ito ngayon na binabanggit mo, ano ang actual na proseso sa pagpili ng electors doon sa magiging presidente? Pwede bang yung electors ay bumoto ng ibang kandidato? So actually, kung kanina sinabi ko, hindi lahat winner takes all. No? So sa Nebraska at saka Maine, proportional representation siya. So kung sabay natin 52% na nakuha ng isang candidate, you get the 52% of the electoral college. But aside from Maine and Nebraska at saka yung specification ng District of Columbia sa Washington, D.C., tama po, winner takes all essentially nangyari dito. Yung issue ng certification at saka yung electors, no, essentially certifying result ng elections, ay hindi siya controversial until recently. Naging controversial lang siya recently dahil nga kino-contest. Noong 2016, dahil natalo si Trump ng malaki pagdating sa popular vote. So maraming Democrats ay nagsabi na para sa bayan, wag niyo na i-certify yan, especially yung mga electors na siguro may democratic leaning base sa sinabi niyo. Pero hindi nangyari yan. Pero nung 2020, naging more contentious yan because openly si Trump na presidente pa, kine-question yung result ng election. Ngayon, sa 2024, ang concern ng tao is baka mas malalang sitwasyon dahil, di ba sinabi niyo, may representation ng bawat partido sa mga electoral college. Ang nangyari kasi dito is, at least ito yung allegation is, ang mga pinupush na Republican na maging representative doon sa electoral college ay mga hardline supporters ni Trump. At marami sa hardline, halos ang pagkaintindi nila, ang trabaho nila dyan is sisiguraduhin na si Trump ang manalo. At kung hindi nila nagustuhan or may duda sila doon sa integridad ng election, pwede nila i-question yan. So actually in theory, pwede hindi i-certify ng electors necessarily yung lumabas na popular vote. So pwede sila actually kalma. At yun ang concern ng ibang tao na finally magkakaroon ng talagang open revolt or contestation. Yung mga ibang electors kailangan mag-certify ng result. So yun yung secondary essentially filter na pwede magpabagal if not magpakomplikado dito sa resulta ng election, certification of result of election. So yung certification mismo by the electors ay isa pang komplikasyon dito sa US yan. Hindi katulad ng Pilipinas, basta ibilang mo lang na certify ng COMELEC, yun yung final result. Hindi ganun sa US, meron pa pang isa pang layer. At yun yung medyo nakakabalo or at least nakaka-complicate or nakakahilo sa ibang tao na fina-follow yung US election. Okay, sige. So, it's really a complicated system, na kaya nga sabi natin, bakit ba ayaw na lang
ba't ayaw nilang ipasimplify? Marami ng attempt, 'di ba, to amend their constitution dito nga sa electoral college system na ito, pero hindi nga nagtatagumpay. Sige po, moving forward, Richard, anong implikasyon sa tingin mo bilang isa sa mga geopolitical analyst kung tawagin sa bansa? Anong mga komplikasyon o implikasyon kapag si Trump ang mananalo o si Harris ang mananalo sa usapin ng benepisyo ng ating bansa? Okay, tapos na tayo sa quiz. Sabi ko, parang wait lang. Pinapa-explain talaga ako na lahat ng basics ng elections na yan. Ayan, Zeg, balikan natin. Well, unang-una kasi, depende anong approach mo dito. Kung titignan mo lang yung relasyon natin sa Amerika on a bilateral basis, ibig sabihin, yung relasyon lang ng Pilipinas at Amerika, sa aking palagay, kahit sino manalo, medyo okay naman tayo. Dahil maganda naman relasyon natin sa parehas na partido, yung tinatawag na bipartisan, meaning parehas na malaking partido, ay invested dito sa relasyon natin at nakikita nila na mahalaga talaga ang Pilipinas pagdating dun sa interest din ng Amerika, which is siguraduhin na yung China ay hindi niya sasakupin yung West Philippine Sea, hindi niya sasakupin ang Taiwan. Tayo, kapitbahay natin ng Taiwan, tayo ay claimant state sa West Philippine Sea, at dahil sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, lumalaki yung strategic presence, yung military presence ng US dito. So, whether Democrat or Republican, mukhang maganda yung direction ng bilateral relationship natin. On a personal level, si President Marcos Jr. napakaganda yung kanyang rapport with Vice President Kamala Harris nung bumisita siya sa Pilipinas nung 2020, nung November 2020, pumunta pa siya sa Palawan, sumakay siya ng Philippine Coast Guard, pumunta sa West Philippine Sea. Magaling si Kamala Harris kasi of course, may Asian American background din siya, di ba? From India, from Southern India, Kerala, yung kanyang ina. So she can easily deal with mga Asian counterparts katulad ng Pilipinas. Naintindihan niya yung ating rehiyon. Pagdating naman kay Donald Trump, nako, mahabang usapan yan. Si Imelda Marcos, Trump, good friends sila back in the day in Manhattan. Alam ko yung mga Marcoses, may isa pa silang building, Wall Street building ba yung na Trump building sa US? Sa kanila yan dati, allegedly. So, these are the ties that bind. So, hindi magkakaroon ng problema at the personal relationship level. Kumbaga, baka mas maganda pa nga kung si Trump manalo on that level. But, hindi mo pwede sabihin na yun lang dapat titignan mo. Maraming bagay yung dapat pong titignan. So, most likely, kung si Trump ang maging presidente, mas maging stricto ang Amerika pagdating sa issue ng immigration. So yung mga kababayan natin na gusto mag-immigrate sa US or gusto mananatili sa US na hindi naman siguro not necessarily TNT at medyo gray area, mas mahihirapan. So hindi lang illegal immigration ay obviously talagang higpit na sila doon dahil yun yung problema para sa Republicans. But yung legal migration ay baka pwede maging komplikado rin. So yun yung mga dapat titignan natin. Not to mention yung mga kababayan natin na TNT, na siguro anak nila American citizen or medyo nandun pero hindi pa, yung mga tinatawag na ICE agent, no? Ito yung mga agent na naghahanap ng mga illegal. Nakita natin nung paano ni Trump dati na agresibo talaga sila. So, pwede mangyari yan, but even more aggressive pag si Trump ulit nanalo dahil yung mga tao na dinadala niya ngayon sa kanyang administration ay more hardline, more right-wing, more like even Miller, for instance, yung mga ganitong tao. Pero para sa akin, Ted, no, and if you look at it, hindi mo pwede sabihin na titingnan lang natin yung relasyon natin sa US because overall, I would say more positive than negative regardless kung sino manalo. But, ang concern ko kasi dito is, kunyari kung manalo si Trump, ano bang policy niya sa mga ibang lugar sa mundo? Dahil sabihin natin, baka sa Ukraine, sabi niya, ayoko nang tulungan Ukraine, bahala kayo dyan. Magkakaroon ng hidwaan talaga with European at baka ma-entice pa si Putin na maging mas agresibo sa Georgia, sa Central sa Moldova. Pero para sa akin, mas malaking concern ko. Siguro naman, nakikita ng tao yung nangyari ngayon sa gitnang silangan, di ba? Nagpa-ping-pong na yung dalawang superpowers dyan sa region, missile here, missile there. Ang takot ng ibang tao is dahil malapit si Trump kay Netanyahu, yung leader ng Israel, baka lalo niya suportahan si Netanyahu if ever magkakaroon ng all-out war dun sa region na yan. Sige. So, bakit pakin natin dito? Siyempre, pakin natin maraming mga FW sa Middle East, pakin natin yung mga oil and gas. Pero ito, sir, ito, Ted, pag magkaroon ng all-out war sa Middle East, maganda yan para sa China because ma-distract ang US, ma-bog down ng US, katulad ng panahon ni Bush. So, kung ikaw ay may concern sa ginagawa ng China, medyo nakakabahalay si Trump kung si Trump ay kung saan-saan mapunta yung kanyang isip at saka yung kanyang priority. Now, that doesn't mean yun ang necessarily gagawin ni Trump, but hindi yan imposible na mangyari. Pagdating kay Kamala Harris,
mas steady siya, mas calibrated siya, mas systematic siya, at more multilateralist siya. So, magtrabaho tayo with Europe, let's deal with Ukraine. Middle East, kausapin natin iba, diplomacy. Dito sa Asia, kausapin natin Pilipinas, Japan. So, yun yung slight difference between the two. Okay, sige. So, mas predictable si Kamala at mas, alam niyo na, ang ibig ko sabihin kay Trump. Okay, sige. So, Richard. Mas exciting. Mas exciting. Yeah. Well, sa akin, mas dangerous, if I may use the word. Okay. Okay, Richard, salamat na marami. We'll be keeping in touch. And again, salamat for sharing your thoughts. And next time siguro we'll find much time pa after this election to explain itong komplikasyon ng Electoral College nito. Salamat, Richard. Salamat. Next time, pag mag-quiz kayo, sabihin niyo sa akin para mas dami ko. Sinabi ko. Salamat na marami, Richard. Thank you.